Sabi ko kanina, tatlo yan. Idioms, snapshots, exaggerations. Ano naman yung exaggerations? Ito yung over-the-top descriptions. Yung over, sobra. Ang OA, sabi nga, mga pasabing di naman pwede mangyari, pero nagsasabi ng pangkahulugang katotohanan. Bigay tayo ng example. Susungkitin ko ang bituin sa langit. Gagawin kong kwintas at ibibigay ko sa'yo. So, posible naman yun kasi hindi naman natin pwedeng sungkitin talaga mga bituin, lalo na gawing kwintas. Pero romantically, sinasabi, sabi nga nila, mabulaklak na dila ng mga nanliligaw, sinasabi yung mga ganitong salita. Pero that is an exaggeration, but an effective poetic literary effect para gumanda yung linya. Wow! Lalanguyin ko ang lahat ng dagat, marating lang kita. Pero actually, baka mamaya sa Quezon City lang siya nakatira tapos yung love interest niya taga Cavite lang. So, ibig sabihin lang, kahit mahirap, matraffic, malayo man, pupuntahan kita kasi gusto kita. So, lalanguyin ko ang lahat ng dagat, marating lang kita. Ito naman, yung kanta ni John Legend na All of Me. May linya siyang, my head's underwater, but I'm breathing fine. So, exaggeration. Paano nangyaring nakalubog sa tubig yung ulo mo, pero nakakahinga ka ng okay, di ba? Dapat nalulunod ka na. Parang ibig sabihin lang, pag kasama niya yung love interest niya, yung mahal niya, or pag nakikita niya yung mahal niya, bumibilis ang paghinga niya. Parang hindi siya makahinga. Na-excited siya. Na-amaze siya. So, parang hindi siya makahinga, pero nakakahinga naman siya. So, sinabi niya in a creative way, my head's underwater but I'm breathing fine. So, yun. So, exaggeration ulit yun. O itong kantang ito, talagang punong-puno ng exaggeration mula umpisa hanggang dulo. Yung kantang The Impossible Dream. Diba? To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. So, lahat talaga ng description, mga impossible, to reach the unreachable star. So, paano mo aabutin yung hindi nga naaabot? So, parang gusto lang niyang encourage dun sa song niya, alam mo, kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-imposible, kayang maabot, kayang ipursige, kayang abutin ng pangarap, kayang gawin, masolusyonan ng mga problema sa buhay. So, yun. Exaggerated lang ang pagkakagawa. Pero effective yung pagkakasulat kasi ang ganda sa pandinig. Yung mga sinabi niya na mga impossible things that you can do. Ito pa, isa pang lumang kanta, Fly me to the moon and let me play among the stars. Of course, alam naman natin imposible yon na makapunta agad sa buwan or magstay lalo sa mga bituin, di nasunog tayo doon, di ba? It's an exaggeration, ibig sabihin, let's have fun, di ba? I-joyride mo ako, ipasyal mo ako sa mga amazing places, nila ibig sabihin nun. May isang gospel song na ang title ay He Will Carry You, na may ganitong linya, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. So, if He carried the weight of the world. Alam naman natin na ang Panginoon, hindi naman niya binuhat literally yung mundo, parang pasan ko ang daigdig, di ba? So, ang totoo, inako niya ang kasalanan ng tao at namatay siya sa krus ng Kalbaryo at tinubos niya yung mga kasalanan ng sanlibutan doon sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. So, yun yung ibig sabihin ng He carried the weight of the world. Hindi naman siguro ibig sabihin ay bubuhatin kanya talaga physically. Ang ibig sabihin lang, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, mga problema mo, kayang-kaya kanyang tulungan at iligtas. Yun ang ibig sabihin ng He will carry you. Sinabi lang sa exaggerated way. Okay, ito. Yung kanta ni Sharon Cuneta na Sana'y Wala Nang Wakas. May linya doon na, kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. So, exaggerated talaga kasi
Paano kung ang haba-haba nung daan? Kakayanin ba niya na tapakan lahat ng tinig do'n? Hindi niya matatapos yun. Sa sobrang sakit na, dami niyang sugat, hindi na siya makakatayo. Baka naubusan na siya ng dugo sa pagtapak sa napakaraming tinik. So, ibig sabihin lang, kahit gaano kahirap, susubukan kong abutin ka. So, kahit ilang tinik, kaya kong tapakan. So, exaggerated, but very poetic and romantic to say it in a love song. Again, the challenge for us is to create exaggerations like that sa mga lines natin. Kailangan natin medyo maging creative, mag-isip ng mga magagandang exaggerations. Of course, meron akong sinulat na tinry ko na mga lines na exaggeration na I'm sure hindi pa siguro nagagamit to sa mga kanta at hindi ko pa nagamit sa kanta ko. Bawa, nabilang ko na lahat ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA, pero di ka pa rin dumating. So, exaggeration yun kasi hindi ko naman siguro talaga totoong binilang yung mga sasakyan, yung mga bus na dumaan sa EDSA, or binilang ko man, siguro napagod na rin ako. Ang gusto ko lang sabihin, na inip na ako sa paghihintay sa'yo. Magtatayo ako ng 10 tindahan ng milk tea sa tapat nyo. Mapansin mo lang ako. Kasi usong-uso ngayon yung mga milk tea. Marami bumibili ng milk tea. So, baka mahilig siya sa milk tea. So, kung gagawa ka ng witty or cute love song, pwede mo sabihin na ipagtatayo kita ng 10 tindahan ng milk tea sa harap nyo. Mapansin mo lang ako at malaman mong ganito yung pagmamahal ko, bibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. So, yun, 10 tindahan ng milk tea. Ito, invento ko rin. Lalakarin ko ng nakaluhod ang NLEX, mapatawad mo lang ako. Or lalakarin ko ng paluhod ang buong EDSA, mapatawad mo lang ako. So, ibig sabihin, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang. Sincere naman ako. Kasi nga luluhod ako lalakad ako ng paluhod ng malayong malayo para mapatawad mo lang ako. Sincere ako, nagsisisi na ako, patawarin mo na ako. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero sa isang exaggeration na sinasabing lalakarin ko ng paluhod, yung buong kalye ng NLEX o ng EDSA. And by the way, pag binanggit mo yon, nagiging allusion na kasi alam naman natin kung ano yung EDSA, mahabang kalye, or ano yung NLEX ay napakahaba ding expressway. So para lakarin mo nga lang yung kahit di paluhod, napakahirap na, di ba? So it's an exaggeration. So ang challenge for us is to create lines in our lyrics na may konting exaggeration para maging effective and creative yung lyrics natin. Punta na tayo sa pinaka-last o pinakahuling figure of speech or literary effect na pwede natin gamitin sa ating pagsusulat ng lyrics. At ito yung contrasts o yung opposites. Madali lang ito. You just have to mention 2 opposite things sa lyrics mo. Kasi effective ito Magandang banggitin, ang ganda, laruin. Halimbawa, yung kantang Night and Day na luma. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. So, opposite yung night and day, opposite din yung moon and sun. So, parang yung kanta rin sa Miss Saigon, you are sunlight and I moon, joined by the gods of fortune. Yun. So, opposites, contrast, magandang banggitin. Kailangan magkasunod para very effective yung contrast na nakikita o naririnig ng mga tao sa lyrics mo. Yung kanta ni Paul Anka na medyo luma rin, Times of Your Life, meron siyang linya, the laughter and the tears. Laughter and tears are contrast or opposite. Yung famous na gospel song na Amazing Grace, may linya siyang contrast or opposites. I once was lost, but now I am found. Lost and found. Was blind, but now I see. Blind and I see. So, dalawang magkasunod na linya na merong contrasts or opposites. Yung sa kanta ni Diana Ross na When You Tell Me That You Love Me, meron siyang linya, in a world of lies, you are the truth. So, dalawang opposite, lies and truth.
Yan. Oh, yung kanta uli ni John Legend. Tama ba yung bigkas ko? All of me, sabi niya. My end and my beginning. Nandun sa lyrics yun. Even when I lose, I'm winning. So, dalawang opposite. End, tsaka beginning, lose, and winning. Very effective. Ganda. Meron pa siyang additional na, all your perfect imperfections. Magkadikit na yung dalawang word na opposite or contrast. Perfect and imperfect. All your perfect imperfections. So, yun yung contrasts. Basically, magme-mention ka lang ng two opposite things or two contrasting things. Positive or negative, high or low, bright or dark, basta magkaiba sila or magka-opposite side. So, or opposite or sa words ang tawag ay antonyms. Kasi synonyms means ibig sabihin dalawang word na magkapareho ibig sabihin. Antonyms ibig sabihin magkasalungat ng ibig sabihin. So, maglagay tayo ng ganito sa linya natin. Maganda rin maglagay kasi nakaka-create siya ng magandang linya or creative way of saying our lines ang ating lyrics. So, isip tayo ng contrast. Madali lang naman yan eh. Sa mga binigay ko example, siguro naintindihan na natin kung ibig sabihin ng contrasts or just naming opposites dun sa mga lines natin. So that's all for now. Naubos na natin yung figure of speech and literary effects. Actually, meron pa mga ibang creative literary effects or figure of speech. Pero ito lang kasi yung medyo mas magandang pag-usapan at mas magandang gamitin. Tsaka masyado na marami. Makamalito na tayo sa dami ng pwede nating gamitin para maging poetic o maging creative, imaginative, romantic, dramatic ang ating mga lines. So, pag sumikapan natin na sa mga natutunan nating literary effects and figure of speech, magamit natin yung iba sa pagsulat natin ng ating mga kanta.